wala pa po ako sa IMG noon. Yeah. So, but listening from what Coach Rowan discussion kanina, medyo yun po, ina-apply ko na po pala siya. Sabi nga, ang utang daw is drowning every day because of temptation. Yan po ang naging issue sa akin. There was ang utang sa akin noon was a heart issue. Okay, kasi nagpapatempt ako. Wala akong, more or less, yung discipline, sabihin natin. Yan. Ito, na-quote kanina ito ni Coach Rowan, but one thing na gusto kong i-invoke dito yung kay Albert Einstein. Ang sabi niya, if you wanted to do something to change things, but you keep on doing the same thing all over again, that's foolishness. Kamangmangan yun. Kasi gusto mong maging mayaman, pero yung lifestyle mo, ganun pa din. Gastadora ka pa, parang magiging mayaman. So, ganun din. How can we be debt-free kung ang mindset natin is utang? Ako kasi ganun eh. Utangin ko na lang. Anyway, babayaran ko naman yan. Akala ko yun yung tama. Napalaki ako sa ganon. Yung environment na iniikutan ko, ganoon. At napakahirap po kasi nung ginagawa ko. So, akala ko noon ay napakadali po ng, ng may utang. So, paano po ako umalis na sa utang? I just simply, eto po yung ginawa ko. Nag-ano po ako ng godly principles and at the same time, yung IMG na mga takeaways ko, yun po yung ibabahagi ko dito. Sabi po sa Proverbs 22:7, just as the rich rule the poor, so the borrower is servant to the lender. Tama naman po yun kasi pag meron po tayong utang, talagang kulang na lang talagang oot amen tayo ng amen dun sa pinagkakautangan natin, di ba? Kahit na mali siya, minsan hindi natin makorek kasi may utang tayo. Ayan. So, papaano ba, tignan muna natin, in this case, inanalyze ko, papaano ba nagkakautang ang isang tao? Number one, yung napangasawan mo or mapapangasawa mo, minsan kasi may utang yung partner natin o yung magiging asawa natin na hindi dinidisclose sa atin. Kasi once naging asawa mo yan, chances are yung utang niya, magiging utang mo na rin, no? Pangalawa, kung ikaw ay namatayan ng magulang or ng asawa, hindi mo sinasadya na ipasa sa iyo yung utang, no? So ikaw yung kung wala siyang insurance, ikaw ang kukuha noon. Pangatlo, alam naman natin kung anong nangyari sa pandemic noon, maraming nawalan ng trabaho, tapos nag-endo, hindi na renew ang contract. Number 4 is temptation. Yung sinabi ni Coach Rowan kanina, pagpunta mo sa mall, no? Imagine dumami lahat ng kotse, nag-traffic ang EDSA because percent lang, minsan 50,000 down payment na sa kotse, only to find out na rimata in the end, hindi na mabayaran. Because that's very true, no? And of course, yung last, yung greed or yung pride. Sa akin, medyo number 5 ako. Kung makikita ninyo, ang pride daw, ang pride may letter I sa gitna. So ikaw, ako yung may kasalanan kung bakit ako nagkaroon ng utang because it appealed to my emotions, no? So it is a sin that destroys everything, yung pride daw. So, minsan, we don't trust God. Nagpe-pray tayo pero gusto mo, ngayon na, gusto ko na magkaroon ngayon yan eh. So, inuunahan mo ang Panginoon sa gusto niya nang intayin mo muna. Or minsan, yun nga, nire-reinforce ang self-esteem mo. Sa kaso ko po, dahil mahirap yung ginagawa ko, so feeling ko, deserve ko naman yan eh. Kasi ang hirap ng ginagawa ko. So, minsan nag-i-splurge ako, kumakain ako sa labas, etc. Nag-a-appeal yon sa self-esteem ko. Minsan, mga tao, para mawala ang kanilang pagkalungkot, sila ay, they eat out, minsan, ganyan, tapos nagpupunta sa mga lugar para mawala lang yung unhappiness and sometimes, dahil gusto kong maging mahal ako, binibili ko ng pera. Sabi nga ang mga babae daw, kailangan marami daw tayong pera para hindi tayo iiwanan ng boyfriend or ng asawa natin. Joke. Okay, so God is in control of everything, hindi kung sino pa man. Pero binigyan tayo ni God ng wisdom. Itong wisdom na ito, itong karunungan na ito ang dapat gawin natin into full use para nang sa ganon ay
yung ginagawa natin sa araw-araw, alam nating gawin para ang ating future, hindi lang natin iaasa sa ating mga employers, sa government, sa union leaders, or minsan sa brokerage kasi binigyan ka ng katalinuhan ng Panginoon. Ayan, sabi ko nga, ang aking trabaho ay basically people person, yun ang mga ginagawa ko. Sobrang napakaraming problema ng tao. So pagka ganyan, di minsan nakaka-drain, no? Pagkainan na, gusto ko masaya. So, inaaya ko yung buong staff ko yan, eat out yan. Talaga. And I'm using credit card. Eat out lahat yan kasi deserve naman natin kasi hirap tayo eh. Ang hirap ng ginawa natin. Samgyupsal, tapos nagko-coffee pa afterwards. Minsan, lunch meeting, puro credit card yan. Puro swipe ng card. Dati, pag umaalis ako, hindi ako nagadala ng wallet. I just use this clip. Nandyan yung bills ko, nagdadala lang ako ng 500 pesos, 1,000, tapos lahat nun, card, nakasuksok na yan. Kasi dati nun, pag kami wallet ko, gusto ko, pag binuksan ko yung wallet ko, colorful, ang daming kulay, ang dami kong credit card, wow, arrive na ako. Again, sabi ko nga, it is appealing to my pride, no? Which is kasalanan nga yun, ano? So ngayon, because of that, yan lang ang dala ko at saka power bank. Tapos, I go places, nakikipag-meeting na ako, and tapos na. Ngayon, napaka-convenient nun, di ba? Plastic card lang. So, ikikiin mo lang, tapos yun na. Wala ka pang maraming dalang cash. Dahil doon, napakaganda ng credit line ko, ng record ko. Yung mga credit card companies, ay ma'am, sir, ano, na pre-qualify ka na daw. O di syempre, napaflatter naman ako. So, they will send me card after card after card. So, I have around 6 credit card. Huwag niyo po akong gayahin kasi hindi po siya maganda. Akala ko maganda siya, but it's not. So, I learned it the hard way. Yan. Tapos, no, nauso pa rin yung condo. Mag-condo ka na lang kasi malapit lang sa work. I also did that. Again, it was appealing to my emotions. It's a heart issue to the pride and temptations, no? Okay, so I applied this godly principle so that I could get out of debt. So ang number one kong ginawa is talaga po, sud ako dyan, nag-pray at kinonfess ko lahat yan kay God. Kasi I am sinning. Kasi hindi po ako magandang example sa family, sa office mates, even sa churchmate ko, the resources that the Lord has given me, hindi po ako magandang steward ng pera. Ikalawa, gumawa po ako ng debt list, no? Hindi ko alam, nagagawa na pala ako ng simple financial check-up on myself. So hindi ako mahilig magsulat. But ito, sabi ko, umpis akong nagsulat, pero ang ginawa ko, I made it in Excel file, and then inuna ko yung due date, tapos ano yung card, tapos yung amount. That's what I did. Tapos lahat, wala pang RFID nun, lahat ng mga toll fees, yung gas, nilalagay ko sa envelope, tapos sinusulat ko. Para na sa ganun, at the end of the day, alam ko kung magkano yung nagagastos ko. And then, dahil marunong akong magluto, hindi na kami nag-eat out. Sa bahay na lang, gumawa na lang ako, nagluto na lang ako, enjoy pa the entire family. And I really saved a lot here. So, pagkatapos, ako po yung taong pag binentahan mo, bibili ako, pero I don't know how to sell. Wala po yan sa akin. Kaya lahat ng pumupunta sa akin, sige lang, bili lang ako ng bili. Minsan kahit hindi ko kailangan, bili ako ng bili. Tapos, tawag nga nila sa akin hoarder. So, ang dami na. So, I started decluttering. Tapos, pinamimigay ko lang. Little did I know na pwede mo pa lang yung pre-loved items mo o yung mga to, pwede mo ibenta so that nang sa ganon ay magkaroon ka ng cash flow. Sabi sa mission ng IMG is to make a difference for a family so there will be no family left behind. I was left behind. No IMG has approached me. Okay. Yan. So, ang ikatlong ginawa ko, nagkaroon po ako ng debt repayment plan. So, I started calling the credit card companies. Pinalock ko na yung wag niyo nang increasean, but I promise to pay by this much. Little by little. Malaki yan. Malaki. 6 po yan eh. So, inisa-isa ko. And by God's grace naman, mas gusto nila yon na nakikipag-usap ka sa kanila because they will provide a scheme for you na hindi na sila magdadagdag ng interest pa, nakalaki na, pero kailangan babayaran mo yon. Okay. Kasi there was a time yung ano ba yun, yung third party, sila na yung tumatawag sa'yo. Ngayon, I understand, ang ginagawa ng mga third party na ay gumagawa ng group chat at pinapahiya yung mga naglo-loan na
mini-message nila, they're so bad kasi ginagawa nila, pinapahiya nila talaga yung kung sino yung umutang. And ayaw naman nating mapunta pa doon. So, ang pang-apat, hindi na po ako gumawa ng utang. So, isa-isa na po, by God's grace, isa-isa ko na pong babayaran ng utang ko at hindi na po ako gumawa ng utang. Ano ang unang ginawa ko? Unang-unang ginawa ko dito ay nagbayad na ako in cash. Sabi ni Coach Ro kanina, masakit pagbabayad ka ng cash. Lalabas sa wallet mo at nagdadala na ako ng wallet. So, kaya tipid ngayon ang paglabas mo ng pera kasi masakit lumalabas mismo sa pera mo. Tapos maganda nga ngayon kasi nauso na yung dati na magbe-blazer ka pa ang suot mo ngayon, yung polo shirt na lang, tapos rubber shoes na, hindi mo na kailangang bumili pa ng unnecessary na mga damit na ganyan. So makakatipid ka. At ito yung revolutionary ginawa ko. Kinat ko talaga yan. Halos umiiyak ako kasi nasanay ako all my life, nagke-credit card ako. Kinat ko siya. Kasi pag hindi ko siya kinat, hinahanap ko siya sa wallet ko eh. Naging, sorry for the term, naging addict na ako doon. Kasi akala ko, that's the only way to get rid of all the things na pwede kong mabili. Pero hindi pala. So, I have to make this decision after praying to cut it. At yon ngayon po, katulad ni Coach Ron, isa na lang po yung credit card ko. Para kasi kailangan mo yan pag minsan bumabay sa online, mga tickets natin, we pay it via credit card. And then, hindi mo na ako malulure dyan sa mga sale-sale na yan. Kung may isang bagay na pandemic, ginawa sa atin ito. So, hindi na pumupunta sa mall. At tinanggal ko na rin yung notification ko sa Shopee and Lazada. Kasi kahit nasa meeting ka, kahit nasa church ka, Shopee. So, talagang nagmamadali pa siya. And every month, walang kamatayang sale na yan. Tapos yung wallet ko, may laman na siya, ganyan. Pero limitado yung perang inilalagay ko doon para hindi ako mag-splurge. And then, of course, I involved the family. We talked about it, even the children, because family is part kung bakit ka gumagastos. Hindi lang kaibigan mo. So, bigay natin yung lahat kay God. So, nag-pray kami and alam ng mga anak namin, nag-overspend kami. So, nagbigay rin sila ng suggestions on how to go about it. So, yung eat out namin, nabawasan na po namin. And yung last, nagpa-account ako sa isang tao because it is only through may somebody nag-check on on you, doon mo ka mariremind ng, oo nga pala, oops, teka, nakabili ata ako ng hindi dapat ako mabili o nagamit ko ulit yung credit card ko. So, yun po yung ginawa kong godly things to get out of debt. You may want to apply it, it's up to you, pero ito, naging effective po ito sa akin. Mind you, ang utang ko po ay 6-figure. But before I retired na po ako, before I retired, ang bait talaga ng Panginoon kasi wala na, debt-free na ako, wala na utang ko. So yung retirement pay ko, hindi ko siya nagastos para nang sa ganun bayaran yung utang ko. Buti na lang, mahal pa rin ako ng Panginoon kasi early on, kinonfess ko yung heart issue ko na yon. Tapos, nung ako po ay naghahanap na nung gagawin ko, retired na ako. So I was looking for an online legit job. I chanced upon si Coach Rowan.